Ayan, what's up mga karadyo? The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makusalo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, what's up mga karadyo? Nasasabik talaga ako at marami tayong malalaman na impormasyon mula sa ating resource person ngayong araw. Kaya naman, my name is John Vincent Cajucom And I am Alessandra de Guzman. and we will be your host for the pilot episode of CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. Marami nagsasabi, para saan nga ba ang tungkol nga ba saan ang CLSU Matters? Ang CLSU Matters ay sinimulan to raise awareness to the CLSU community about the programs, events, and initiatives of our university. Ito ay magsisilbing bilang daan sa mga diskusyon at panayam sa mga issue sa loob ng campus na dapat bigyan ng pansin o makahulugang kwento na maaaring ibahagi ng mga estudyante. This program will host discussions to the CLSU officials and student leaders about the information and the knowledge that they can share about the matters inside the university. And of course, we will also talk about meaningful and significant stories inside our university. Ayan, bago tayo magtungo sa ating main topic, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo Abella, our President for Research and Extension, Dr. Edgar Orden, our Vice President for Administration, Dr. Ariel Mactal, our Vice President for Academic Affairs, Dr. Rabelina Velasco, our Vice President for Business Affairs, Dr. Carolina Romualdo, our Radyo CLSU Manager, Dr. Parson Hale, at mga kasama ko sa PMS at Stratcom. Pero syempre, hindi ko makakalimutan yung magulang ko na hindi nanonood yan. Mas pogi pa rin ako pag sa personal, syempre. Kaya magandang hapon at mainit na hapon po sa ating lahat. Ayan, at dahil nga po papalapit na ang CLSU University Founding Anniversary, excited na po kaming lahat about the announcements for the next week kasi marami po tayong events na magaganap next week. Kaya pag-uusapan naman natin po kung ano nga ba ang aabangan ng bawat student and faculty and staff for our founding anniversary. Kaya naman mayroon po tayong dalawang resource persons for today, the overall chair of the founding anniversary and the chair of the USSC. Ayan, at wag na nga nating patagalin pa, partner. Introduce na natin ang ating first guest for today. Here with us, our first resource person, the overall chair of the 117th founding anniversary and the Dean of the College of Arts and Social Sciences, Dr. J.C. Santos. Kamusta po kayo, sir? Hello. Good afternoon. Kamusta po kayo, sir? Ayos lang. Bumati po muna kayo, sir, para po sa... Yeah, mga good gusto afternoon nyo sa inyo, sa lahat ng nakikinig ng Radyo CLSU. Isang mainit na hapon sa inyong lahat. At salamat sa pagtangkilik sa ating radio station. Ayan, syempre sir, thank you very much po for joining our pilot episode of CLSU Matters. Sige po. Sir Jay, marami na pong nag-aabang sa ating 117th founding anniversary. Kaya naman po, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, hapon. Mayroon po kaming mga inihandang mga tanong na
na mula sa mga students and faculty na related sa founding anniversary. Kaya ayan, simulan na po natin ang tanong. Okay. Ano po yung mga natatandaan nyong ginawa noong mga unang taon nyo dito sa CLSU patungkol sa founding anniversary? Ano ang halaga ng kaganapang ito? Alam nyo, kung tinatanong nyo yung unang pagkakataon ko, it's hard to believe na yung unang pagkakataon ko na maging parte ng foundation na katulad nito ay nung 2022, 2 years ago lang. Ang dahilan nun, dati kasi yung academic calendar natin para sa mga kaidaran ko na o para dun sa mga hindi naging parte ng K-12, dati ang academic calendar natin ay June to March. So pagdating ng April, wala na tayong estudyante. Usually, ito ay bakasyon na. Kaya hindi ganong involved yung mga estudyante natin. Pero since 2017 or 2018, nung nag-ship yung academic calendar natin, isang malaking event na yung foundation. So, it used to be, ang highlight ng Foundation Week ay yung graduation at alumni homecoming. Pero dahil nga nagkaroon na tayo ng ship ng academic calendar, kasama na ngayon yung mga estudyante sa ating celebration. So, yung Foundation Week natin ay ito yung kaarawan ng CLSU. So, kung matatandaan natin, 1907 ay naging farm school ang CLSU o ang Central Luzon Agricultural School that time. At yun ang sineselebrate natin. Sineselebrate natin yon. Kaya nga ang sabi ko sa mga estudyante ngayon, ito yung isa sa mga highlights ng inyong career dito sa college. Kasi maliban sa intrams, sa lantern, ang isang inaabangan nyo pa ay yung University Week. So, yun, ganun kahalaga ito dahil ito yung isa sa mga inaabangan nating lahat na activity ng university. Siyempre sir, isa rin po sa pinakamasayang week ng mga estudyante ang U-Week. Siyempre po, dahil pinag-uusapan natin ng Foundation Week, ano nga po ba yung tema ng ating 117th founding anniversary? At siyempre, what is the meaning behind this po? Okay, ang tema ng ating founding anniversary ngayon, na ngayong taon na to, 117th founding anniversary, ay championing inclusivity, trailblazing innovation to a better community. So kung matatanong natin, ang CLSU bilang isang higher education institution, apat yung core function natin. Merong instruction, pagtuturo, merong research, merong extension, at merong production. At yung apat na core function nito ay hindi lang para makapag-produce ng magaling na estudyante, kundi makapag-produce rin ng mga technologies, kasama ang mga magaling na estudyante para mapabuti yung quality of life ng ating community. So, we just don't learn, but we also serve our community. And we do that through instruction, research extension, and production. And you want to put CLSU at the forefront of inclusivity and being a champion also of innovations not only in the region, not only in the Philippines, but also in the whole world. Kasi nga ang goal natin as a university is to be a world-class national research university. Nakilala hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayan. Ayan. Talagang very meaningful po ang ating theme for this year. Tsaka syempre, Sir Jay, syempre, no, mapapansin talaga natin, aside from the innovations, the researches, at sa studies ng student, iba rin po ang community ng CLSU, the way the students communicate with each other and also with the faculty and staff. Hindi rin po talaga ito matatawaran. Ayan. At dahil kayo po ang overall chair, ano ang maitatanong mo, partner, kay sir? Bilang overall chair ng 117 founding anniversary, ano-ano po ba ang mga aktibidad o programa na inihanda ng administrasyon para sa mga sangkasilesyuan? Kadugtong dito, magkano po ba ang inilaan ng university para sa mga ganitong klaseng selebrasyon? Siguro pagdating sa pondo, wag na natin pag-usapan. Basta ang masasabi ko lang, kung ano man yung gagastusin natin dito ay sulit. Okay. Yung maaari ko lang ibahagi ay yung ibang mga aktibidades. Pero ang pwede kong masabi na yung activities natin ay involve yung lahat. Yung faculty, yung students, other workers natin, yung ating mga stakeholders.
At medyo bitin nga kung tutusin, medyo bitin yung celebration natin this year dahil kung iisipin niyo next week 2 araw yung holiday. So wala tayong activities for April 9, wala din tayong activities for April 10 dahil sa national holidays. Ganun pa man, yung Foundation Week natin ay magsisimula ng linggo, April 7 at matatapos ng linggo April 14. Okay? Dahil yung una't huling activities natin ay yung open house. Naka-attend na ba kayo ng open house? Kung Yes, ibig sir. sabihin? Yes. Ito ay fiesta. Yes, Fiesta open yung April 7 open house ng athletes dorm at ng men's dorm. So pwedeng pumunta lahat para kumain, para bumisita, tignan yung mga dorms natin. Tapos yung April 14, ito naman yung ladies dorm. Okay. So, pagkatapos nun, may mga activities na tayo ng April 8. Magkakaroon muna ng flag ceremony. Yun ay regular flag ceremony ng university. And then by 8 o'clock, merong Indakan Street Party. I think this will be facilitated by the students, kung di ako nagkakamali. So, mga estudyante yon. And at 9 o'clock, beginning 9 o'clock, magkakaroon tayo ng tinatawag na kick-off activity. Ito ay para sa ating mga faculty and staff. May yung tinatawag nating Pamper Yourself Day. So may libreng, kung di ako nagkakamali, libreng gupit para sa faculty and staff natin na magaganap sa Castle Theater. So merong estudyante, merong para sa mga faculty and staff natin, tapos meron ding blood chem test, meron ding jamming, may jamming at the lobby ng Faculty Association Incorporated. Kung alam niyo yung PI Complex o PI Hall, yun sa tabi ng infirmary o tapat ng food court. So makikita niyo merong mga tutugtog tayo doon. Ang tutugtog doon ay mga faculty and staff natin. Kaya dapat niyo abangan, baka yung paborito ng teacher ay nandoon para tumugtog. Tapos meron ding chalk art, yung activity ng ating mga estudyante. Tapos sa hapon, magkakaroon tayo ng kapihan ng OSA sa MPG. Dati ito ay kapihan sa OSA, pero ngayon ay kapihan na ng OSA na gaganapin sa MPG. Usually dito pinag-uusapan yung mga queries, concerns ng ating mga student leaders. Ang mga pumupunta rito ay yung ating mga university officials, led of course by the president, at pinag-uusapan natin yung mga issue na kailangang pag-usapan. Kaya ang pinakamagandang paraan para pag-usapan yun ay sa pamamagitan ng kape. So, sa ating kultura, ang kape hindi lang basta iniinom, pero sigurado ako dahil alaunang simula, baka merong iced coffee. Makikita natin na siguro yung mga age namin medyo hot, yung age niyo kayo yung ice o yung cold coffee. So, yun ang highlight ng April 8. Pagdating naman na may mga activities mamaya, i-discuss na lang ni siguro ni Dom, yung ating student regent, yung mga activities naman ng estudyante. So pagdating ng April 9, wala tayo. April 10, wala rin. April 11, ito na magkakaroon ng celebratory walk. This is Walk of the Community walk ang tawag natin dito. Magsisimula sa main gate. Dadaan tayo dyan sa Academic Avenue, papunta dito sa may Baywatch kung tawagin ninyo. Magkakaroon tayo ng soft launching ng MRF, yung Material Recovery Facility natin. Tapos magkakaroon din ng blessing and inauguration ng ating international studio. Kung tatanungin nyo kung ano yung international studio, ito ay parang isang newsroom na mayroong malaking TV. Tingnan ninyo, ito ay tabi ng College of Science, the new College of Science building. Magkakaroon din ng blessing doon. And then after that, ceremonial tree planting. At magkakaroon din ng konting almusal para sa lahat. Tapos pupunta na tayo sa Kamalig. Magkakaroon ng tiendesitas kung saan pwede kayong bumili ng mga products natin dito sa LSU. Merong kamatis, merong hindi ko alam, merong talong, o baka merong kamlong, kung alam niyo yun. So, merong tiendesitas. Pagkatapos nun, meron din tayong
donation drive. Alam ko dalawa yung blood donation drive natin. Isa facilitated by the USSC at meron ding facilitated naman ng Department of Filipino ng College of Arts and Social Sciences. Tapos meron din dito sa Thursday din magaganap yung Inter-College Quiz Bee at Inter-College Debate. So ito ay inabutan ko to yung Inter-College Debate at Inter-College Quiz Bee. Matagal na natin hindi ginagawa. So ngayon makikita natin ano kaya itsura nung yung debate. Medyo ako excited ako sa debate dahil dalawa na lang yung out of 9 colleges, dalawa na lang mapapanood natin yung finals. So tingnan natin kung sino ba yung mga magagaling nating debaters. Tapos also on Thursday, magkakaroon tayo ng mural competition. I-discuss mamaya ni Dom. Ang sasabihin ko na lang na iba yung laro ng lahi. Iba't ibang laro ng lahi, merong sipa, merong basta marami tayong laro ng lahi na gaganapin dito sa may oval at ang participants natin dito faculties natin. May mapapanalunan. May mapapanalunan na mga premyo. Kaya pumunta kayo doon. Tapos yung para sa estudyante 4 o'clock color run. So libre ito para sa lahat. Kaya iniimbitahan ng lahat ng ating community sa color run ng 4 o'clock. Also, by 4 o'clock nung Thursday, yung opening naman ng ng first ever President's Basketball Cup. Okay, so sino mga players natin dito? Yung faculty and staff rin ng CLSU. Kaya yung mga teacher ninyo, yung mga paborito ng teacher, baka maglalaro sila dyan, pwede nyo silang makita. Merong 10 teams na maglalaro. Kaya opening yan, matatapos yan by June. Tapos meron para sa estudyante yung gabi ng parangal sa ating mga student leaders, student athletes, student journalists and the likes. Okay? Tapos yung kinabukasan, yung para sa akin ito yung magiging highlight kasi traditionally since 2017 to 2018 yung Pangulo ng Pamantasan, yung presidente, nagbibigay ng State of the Union Address. But this time, wala tayong State of the Union Address dahil gagawin natin ito sa June. Which by the way, sabihin ko na, ang isa-celebrate natin sa June 18 ay yung 60th anniversary ng CLSU as a university. So, nung naging university ang CLSU ay 1964. So, kaya ito ay hindi talaga 1 week celebration. This is more or less 2.5 month celebration. Kaya kung makikita nyo, okay lang na 3 days kasi meron pang 2 days ulit pagdating naman ng June. So, ang highlight natin ay yung Service Awards, so Service Recognition and Praise Awards, kung saan binibigyan natin ng parangal yung ating mga empleyado na matagal ng serbisyo at yung mga outstanding faculty, staff, and officials natin. Dito natin makikita lahat. Hindi pa natin alam kung sino. Yun ay secret pa raw muna. I-announce na lang, parang Oscars parang Oscars yan. I-announce na lang i-announce din kung malalaman natin kung sino yung mga nominees at malalaman din natin doon kung sino yung mga mananalo. So yun yung highlight para sa akin. Tapos, ito ay highlight siguro para sa inyo dahil yung April 12 talaga yung ating kaarawan, yun talaga yung piyesta natin. Pagdating ng hapon, ito na yung community fiesta. Yung community fiesta, bukas ang lahat ng bahay, lahat ng apartment sa buong CLSU at mag-o-offer ng konting makakain. Alam ko yung iba sa inyo ay tuwan-tuwa dito dahil nag-uwi pa ngayon, di ba? So 4 o'clock. Tapos pagdating sa gabi, sasabihin ulit ni Dom, merong concert na mangyari. Kaya yung April 12 natin, that will be a piece. Ito talaga yung fiesta. So yun yung kailangan natin abangan. Grabe, sobrang dami po pala ng events na abangan natin for next week, no? Talagang ang effort po ng administration and the USSC ay hindi po matatawaran sa dami ng events na to. At syempre, wag po natin kakalimutan nga ang sabi ni Sir sa June 8, ang 60th anniversary ng CLSU as a university. Siguro gusto ko na rin idagdag na usually ginaganap rin kasi natin yung Honors Day sa foundation. Pero kung makikita ninyo, yung Honors Day natin ngayon ay merong mangyayari pero hindi na siya university
sponsored event. Ang experience kasi natin last year, napakarami na ng honors. This year, ang honors natin nasa 700. Sa college lang, sa College of Arts and Social Sciences lang ang pinag-uusapan natin. Sa buong university, 3,000 mahigit yung honors. Kaya sabi namin, kung gagawin natin yon para tayo nagpag-graduate. May inip talaga. Kaya yung honors day ay by college na simula April 8 hanggang the following week. Parang 2 weeks rin yun para ito ay para rin sa mga estudyante na magagaling. Para sa Ayan. lahat. Nasagot na rin ang tanong dahil nakikita ko nga rin po sa social media na may ilan-ilan na nagtatanong about Honors Day. Ayan. Sir, may mga pagsubok po ba kayong pinagdaanan sa paghahanda ng anniversary? Paano nyo po ito nalagpasan? Nako, siguro ang una ay namimiss ko na yung mga estudyante ko. Namimiss na rin siguro ko dyan din sa office. Dahil medyo matrabaho ito. There's a lot of coordination going on. Tapos, siyempre, pag natapat sa meeting yung klase, hindi tayo, medyo malilate tayo o magbibigay na lang tayo ng assignment para. But other than that, smooth sailing naman, magaling naman ang ating director ng Presidential Management Service, si Ma'am Yen, ang ating head ng Stratcom, si Sir Ogie. They really do a good job in preparing this event. Ako lang yung nagtitimon pero more or less sila talaga yung groundwork and dirty work. Yun lang naman yung challenge sa palagay ko. Malaking activity ito, maraming activities na kailangang pagtagpi-tagpiin. Kaya hanggang kahapon alam ko nag-usap kami ni Aljon ng USSC, meron silang pagbabago, merong mababagong even yung piyesta natin, community piyesta, it was only decided I think last week. Kasi hindi nga natin alam, there's a lot of uncertainties. Buti kagabi ay lumabas na yung proclamation na talagang holiday yung 10. Buti na lang tumama yung projection natin, kung hindi talagang magkakaroon tayo ng iba pang challenge. But overall, it's smooth sailing. Kinakabahan na lang ako dahil ano kaya ang mangyayari by Saturday o by Sunday, by Monday. Hopefully wala namang major issue na mangyari. Sir, another katanungan po, sino-sino po ba ang mga dapat makilahok sa mga nakasang aktibidad? Ang lahat po ba ay maaaring sumali? Ang Foundation Week ay para sa lahat. Tandaan natin na ang CLSU ay hindi lang para sa mga estudyante, hindi lang ito para sa mga teachers o sa mga empleyado, kundi ito ay para sa lahat. So kasama natin ang mga stakeholders, kasama natin ang mga nearby agencies, lahat sila ay pwedeng pumunta. Lalo na sa community fiesta, sigurado ako dahil Sabado kinabukasan, may mga kamag-anak na pupunta sa mga bahay-bahay na parang magiging traditional talaga itong fiesta. Tsaka yung concert, sigurado ko dudumugin tayo kasi nakikilala na tayo rito na magaling tayong magdala ng mga mainstream artists. So, ito ay para sa lahat. So, lahat na nandiyan lang sa malapit, ito ay paraan din natin para makilala ang CLSU. Kasi kung titingnan nyo, ang CLSU kilala, hindi naman tayo nagkakaroon ng tarpaulin. So, di ba, nakakita na ba kayo ng tarpaulin ng CLSU anywhere in the Philippines? Wala. And yet, this year, we have the record number of examiners sa ating college entrance exam, admission test, na gusto talaga nila makapasok sa CLSU more than, I think, more or less 12,000 yata, around 12,000 yung gustong makapasok dito sa CLSU. Ito ay para sa lahat. At syempre sir, bago po matapos ang ating segment with Sir Jay, hingi po kami kung ano po ba ang mensahe nyo sa mga estudyante, faculty and staff na dadalo sa ating foundation anniversary. Sa ngalan po ng ating Pangulo, Dr. Ebaristo Abella, at ng aking mga kasama sa Overall Planning Committee ng 117th Founding Anniversary, lahat po ay inaayahan natin na dumalo, makilahok sa mga gawain o activities ng ating Foundation Week simula April 7 hanggang April 14. Okay. Ang Foundation Week po ay ito yung ating taunang pagkakataon para magpasalamat at ipagdiwang ang past, present at future ng CLSU.
So pag sinabi nating pass, we give recognition to those who come before us. At siyempre tayo yung present. At kayong mga estudyante, who knows? Who knows? Some of you will be the future leaders of this university. At kayo rin yung magtataguyod ng CLSU sa hinaharap. So itong celebration natin para sa lahat at para sa past, present, and future ng CLSU. At imbitado po ang lahat. Kaya sana po ay magkita-kita tayo mula April 7 hanggang April 14 sa mga dorms sa iba't ibang venue ng ating activities. And thank you Ayan. very much po, Sir Jay. Ayan, mukhang nasagot na ni Sir Jay ang lahat ng mga katanungan. At syempre, magbibigay po kami ng malaking pasalamat kay Sir Jay sa pagsalo po sa aming pilot episode of CLSU Matters. Maraming salamat po, and we hope to see you again in other episodes, Sir Jay. Thank you. It's an honor. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Ayan. At syempre, dahil bago tayo magtungo sa susunod na segment, magbabasa po muna tayo ng mga comments from our viewers. Baka po may mga nagpapa-shoutout sa'yo, partner. Ayan, from Sir Florence Dave. Greetings, watching from PMS or Stratcom office. Good afternoon po. Ayan. Ikaw, partner, baka may nagpapa-shoutout sa'yo sa Well, ating comment section? Wala pa nga partner eh. Sana magkaroon. Ayan. At syempre po, bago natin ipakilala ang next guest speaker, magkakaroon po tayo ng short segment. At ito po, magsha-share tayo ng mga memories and experience natin from our past U-Week. Kasi syempre, tayo as students, very active tayo in terms of attending our week-long festivities. So, ang segment po na ito ay tinatawag na Pick Your Stories. Ayan, magpapakita po kami ng picture ng isang lugar dito sa CLSU at we encourage our viewers to please comment down below what are your personal experiences sa lugar na ito. Kaya naman, paki-flash na po sa screen ang ating picture of the day. Ayan, Yan. partner, ang CLSU Oval. Ikaw ba, partner? Ikaw muna, mag-share ka naman ng iyong memories from last University Week. Nung unang university week ko dito umiikot lang ako dyan dahil sa mga booth, inaabangan ko talaga. Di ba, nagtinda ka pa nga nun? Yes, Oh. partner. Siyempre, yan ang isa sa pinaka-unforgettable experience ko. Ang pagtinda sa U-Week, week-long. So, shoutout po sa mga bumili ng Cozy Bakes, ng Job Cake, at ng Handmade Desire last U-Week. Maraming salamat po sa inyo because you made our experience unforgettable. At syempre, magbabasa tayo sa comments. Ano nga ba ang inyong mga experience? Please share your experiences, everyone. Okay, may nakita ako, partner. Mula kay Princess Haralgo. Isa sa pinaka-memorable na experience ko sa CLSU Oval ay yung student last night, founding anniversary. Grabe, super saya nun, lalo na nung may DJ, nung nagsasayawan ng lahat ng estudyante sa Oval. Siyempre, very fun yun kasi nandun din ako. Talagang nagkaisa din yung students when it comes to having fun with our DJ. At syempre, meron pa ba tayong isang comment dyan, partner? Meron pa, partner. Basahin natin from Mark Lawrence Ramos Seryosa. Favorite lang na tumambay sa may oval kasama ang tropa dahil presko at mahangin para malabanan ng init gaya nitong summer. Speaking of init, everyone, we ask you to stay hydrated syempre ngayong U-Week dahil sobrang init po, At masasabi natin na very unforgettable talaga ang CLSU Oval when it comes to our students dahil marami po tayong memories na nabubuo sa lugar na yan. At syempre, wag na nating patagalin pa, ipapakilala ko na po ang ating next guest speaker. He is one of the organizers for the University Week and the University Supreme Student Council Chairperson. Walang iba kundi hindi si Mr. Dominic Fajardo. Ayan. Good Hello po. afternoon po. Ayan, hello po. Good afternoon CLSU and good afternoon po sa ating lahat. Bumati po muna kay sir. Ayan, so binabati ko po yung mga kasama ko po yan sa may Syngenta Philippines and of course to our hardworking USSC officers and yung mga officers po natin sa college councils and to my best friend po na nandyan sa boarding. Ayan. Syempre po, to our viewers, syempre, alam natin hinihintay natin si USSC Chair for our questions. Kaya we encourage you guys
to please comment down below lang if you have questions that you want us to answer before we end our program. So, syempre, we will proceed po muna sa mga tanong na nahihanda ng CLSU Matters for you, Dom. So, una, para sa'yo, ano ba ang halaga ng pagse-celebrate ng founding anniversaries for the student? So yung pinaka-importance ho talaga nitong ating founding anniversary is para maging mas aware ho tayo kung ano ba yung pwedeng kung ano po ba yung mga activities na pwede po nating ipa-implement sa mga students, and what CLSU what CLSU Ano? can do and can offer for the students. Ayan. Ayan po. At syempre, gaya nga ng nasabi niyo, events, kasi yun din talaga ang highlight ng University Week. Ano nga po ba ang dapat mga abangan ng kapwa nating estudyante na in-initiate ng USSC para sa atin? Ayun. So for ating mga activities ay siksik, liglig at nag-uumapaw. So start muna po tayo sa ating first day, which is yung sa ating parade or sa ating kick-off activity na mangyayari po sa CLSU Oval. And for afternoon, magkakaroon po tayo sa college day wherein yung mga college councils po ang involved or sila po yung parang nagsimula or nag-spearhead ng mga activities po within their respective colleges. And for our next event is yung chalk art wherein yung mga students po is free to express themselves through art. So pwede po silang magsulat in front of CLSU sa may ano po natin. Yes, sa may ano po natin library. So they can express themselves and kung ano yung mga pwede nating erase na mga awareness ng mga advocacies. Yes. And of course, sa busking, wherein yung mga students naman po natin is free, of course, to express themselves through music naman. And next is yung sa ating photo booth, wherein yung mga students is free na mag-express themselves na parang nakaganon. Picture lang. Yes, meron silang hawak-hawak na mga placards and stickers and such. And next, isa sa mga inaabangan talaga is yung random play dance. Wherein yung mga students natin na want magsayaw or mag-enjoy, they can freely dance on our dance floor, which is sa Oval ito. And then next, para sa ating mga student entrepreneurs, hindi mawawala syempre yung ating CLSU Bazaar, wherein pwede natin doon ma-practice yung ating mga skills in terms of social and other skills in line with our mga student entrepreneurs. Ayun. And next, for our next activity is yung sa ating movie night, wherein magpapalabas ho tayo ng movie na pwede pong mag-raise ng awareness sa mga students ho natin. And of course, hindi lamang po ito basta-basta movie, kundi meron po itong moral lesson na malalaman po ng mga students natin. Okay? Next po ay CLSU Blood Drive. So dito po pwede po makapag-donate yung mga students ho natin para po makatulong ho tayo sa mga kinakailangan. So itong activity ho natin, hindi lamang ho ito para mag-enjoy yung mga students, kundi para makapag-contribute ho tayo sa ating mga fellow Filipino people. Next is yung interdebate and quiz B. So ito na po is yung na-explain po ni Dean J kanina. And next po is yung sa ating mural competition, wherein yung mga colleges magkakaroon po sila ng mga representatives per colleges na magkakaroon po ng competition wherein pwede po silang mag-paint doon po sa ating harap po ng ating CAS. Sa may tapat po ng statue. Ayan po. Ni Sinag, yes. And of course, yung inaabangan din po for our student leaders, student performers, student athletes, and such, is magkakaroon po tayo ng gabi ng parangal. So dito po sa gabi ng parangal is i-acknowledge po natin or magkakaroon po tayo ng on how we acknowledge po yung ating student leaders, student athletes, student performers. Sa avenue po na ito, bibigyan po natin ng opportunity para po ma-acknowledge po yung kanilang on how they serve the CLSU. Okay. And next po, sa ating on April 12, magkakaroon po tayo ng extravaganza, The Show Must Go On. So ito po, magkakaroon po tayo ng drag show sa ating mga drag performers. So magpe-perform po yung mga drag performance po natin within the CLSU. Ayun. And para po sa lahat, yung ating isa sa mga talagang inaabangan is yung sa ating concert
sa ating music festival on last day. Ayun po. Of course, magkakaroon po tayo ng mga front acts from different colleges and yung ating inaabangan po ng mga guest artists. Ayan. Talagang ang dami rin events and nakakatuwa lang na ang events na ginawa ng USSC ay very inclusive with everyone when it comes to Yes. acknowledging the efforts and the talents po syempre ng student leaders, athletes, and performers, and makapag-express ng art, singing, drawing, and painting. At syempre po, no, dahil nga kilala ang CLSU when it comes to events. Pwede po ba naming matanong kung ano po ang crowd control measures or ang preparations na ginawa ng USSC in terms of crowd control? With regards po sa mga sa mga ganyang issues po, ay sa mga ganyang mga concerns, is magkakaroon po tayo ng close coordination with our USF, alongside of course with our infirmary for health and traffic natin mga concerns. Ayan. Kasi po, no, marami din tayong nakikitang comments and posts Yes. sa Opo. Facebook in terms of ano po ba ang rules when it comes to attending especially the concert, kasi yun ang inaabangan ng mga students, no. So isa po sa very timely na nababasa natin is exclusive daw po ba ang concert for CLSU students only or pwede pong magpunta ang outsiders? With regards po sa support ko din po yung sinabi po ni DJ kanina na of course we want also others to enjoy, but this activity po is di naman po natin sa pinagbabawalan na magpunta, pero mas priority po natin na mag-enjoy po yung mga CLSU students dahil ayun nga po since this is event for na po CLSU students, so sila po yung priority po natin na mag-enjoy po sa mga events po natin. Ayan. So, na-clear na po, no? We want everyone to enjoy but we prioritize our students Yes, po. as well. Kasi, syempre, in terms of concert din, kasi parang nakikita natin na very concert ang natatanong nila, no? Dom, baka naman daw pwedeng mag-artist reveal. Kaya daw ba natin today? With Oo, regards- maraming tatanong niyan eh. Ayun po, since madami na din po mga nag-aas sa amin, with regards po dun sa mga guest artist po natin, ayun lang po. Ayun, so mga guest artists po natin, stay tuned na lang po Guest sa mga artist. So, may S po ba yon? guest artists. Oh, Ayun. my. So, with regards po sa Marami-rami, mga natin, guest artists. Ayan. Guest artist. Pero parang kulang yung S. Pero meron po ba tayong further clues? Kasi excited na talaga kami. Ayun po. Sa mga basta mag-stay tuned lang po tayo sa mga posting, especially po sa mga captions ho natin. Dahil po, ayun po, para po maging surprise. Dahil, syempre, narinig po natin yung voice ng mga students, kung sino-sino po ba yung mga gusto po nilang mga guest artists. Ayun. Guest artist. Take notes po, CLSU ones. Yan ang hinihintay natin. Mukhang very strict si Dom, no? Ayaw niyang magbigay ng very specific clues for our guest artist. So, mag-abang-abang tayo sa post, no, ng USSC for our artist sa concert. And syempre, inaanyayahan po natin na bukod sa concert ay enjoy din po ang students sa ibang mga events na hinanda ng USSC para sa atin. At syempre, mukhang may tanong kasi kami dito kung okay lang naman po. May tatanong natin kung may kalakihan ba ang budget na nailaan ng USSC for this Ayun. So, event? with regards po dun sa ating budget, hindi naman po natin, natipid yung mga programs and activities for the students. So, rest assured lang po na mag-e-enjoy po yung mga students. Ayan. Ayan. Siyempre, Dom, no, kasi medyo malapit na ang U-Week, nagtatanong din sila about the color run, kung paano daw po ba tayo makakasali at ano nga daw po ba ang dapat nating gawin to join the color run. With regards po sa color run, since sinabi po ni DJ kanina na open po ito sa mga students. So, ayun na lang po. Free naman po for all ito. And rest assured naman po na magkakaroon po kami ng close coordination with the Stratcom and of course yung chair po natin for overall planning committee. Ayan. For clarifications lang, no, kailangan ba nito ng registration or anything like that before the color run para lang sa maklaro natin sa lahat We ng will students? inform na lang po sa aming Facebook page. Okay. Yes po. So, most likely po Yes siguro, no? So, mag-stay tuned na lang po tayo sa FB page ng USSC for further instructions kasi
isa rin ng color run sa highlight ng U-Week kung napapansin natin no? Yes po. Saan ba yung ruta nun? Magsisimula? Magkakaroon po kami ng posting with regards po sa route para po maano po natin yung mga students with kung saan po sila dadaan. So maghintay na lang po sila ng posting po for route natin. So isa pa po, no, curious lang po kami about the bazaar. Is there any further details na you want to share us about the bazaar? Anong oras po ito nagbubukas and until when ang bazaar na? Since yung bazaar po natin is ano na po siya at parang katatapos lang po ng confirmation ng slots and nakapag-orient na rin po with our student entrepreneurs. So mag-open po yung bazaar natin as early as 8 a.m. and hanggang gabi na po siya. Hanggat po meron po tayong activity hanggang gabi. So andun lang po yung bazaar natin. And of course pala, kasama din po natin na mag-ooperate yung ating mga ambulant vendors sa Oval. Yes. So, yung 8 a.m. na po yun, that starts from Monday. Tama po ba ako? Monday, Yes po. open na sila until Friday. Yes po. Open natin po. Okay, Friday. ayan. So we have enough time na masulit ang bazaar. Ilang slots po ang bazaar natin for this inopen week? po natin siya yung bazaar po natin for 60. So madami din Yes talaga na slots for bazaar. And nakakatuwa din na ang dami talagang student entrepreneurs ng CLSU. At syempre, no, sa dami ng events ngayong U-Week, meron po ba tayong mga reminders sa mga students na pupunta sa upcoming University Week? Especially sa most awaited na concert. With regards po dun sa ating mga sa guidelines, specific guidelines. So magpo-post po kami before po the event ng mga guidelines kung ano po yung mga hindi pwedeng dalhin. Of course, bawal po yung mga sharp objects, bawal din po yung masyadong madaming dalang large containers of water. So dun po, stay tuned na lang po sa posting po namin ng specific na mga guidelines po natin for the event, especially for the concert. Opo. So syempre maisingit lang din po natin na mainit ang panahon dito sa Yes po. Pilipinas ngayon. So let us all hydrate and take care of ourselves during this concert kasi syempre ina-expect po din natin na madaming tao, no sir? Ayan, so baka meron pa pong mga tanong sa comments. Pero mukhang guest artist po talaga ang request nila sa ating comments, ano? Pero yun nga, gaya nga ng sabi ni Dom, stay tuned na lang po sa Facebook page ng USSC para sa further updates. Ayan. Meron pa po bang gustong mag-comment? Shoutouts? We're open because syempre sir, thank you po no sa pagsagot sa mga tanong natin for the Thank you University so much po Week. for having me here. Ayan. So, syempre, thank you rin po to DJ and to you sa mga efforts and of course sa faculty and staff na tumulong no sa pag-organize ng ating University Week. At ayan, mukhang nasagot naman na ni Dom ang lahat ng ating mga katanungan. So, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para maging parte ng ating programang CLSU Matters. Okay po. Thank you so much po. At ayan, mga karadyo, that concludes our pilot episode of the CLSU Matters. At huwag po nating kalimutan ang mga reminders ng ating guest speakers for the upcoming U-Week. Let's all attend and celebrate the CLSU founding anniversary next week. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Again, Wait pala, partner. Ay, may Meron po pahabol kami pa. isa-shoutout. Ayan. The cast variety show po will happen on during the University Week. So, ayan, we encourage everyone, of course, syempre, the cast students, to attend the cast variety show. Ayan, we'll see you all, mga kasama, sa ating variety show. Ayan. O sige, tutuloy ko na. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Again, I am your host, John Vincent Cajucom. And I am Alessandra Colinda Guzman, your host for this episode of CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. See you on our next episode. Thank you! CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na,
Radyo CLSU.